Simula ng sumiklab ang digmaan, maraming nang magkakasalungat na payag ang lumabas mula sa White House tungkol sa tunay na dahilan ng gera, ang mga layunin nito at kung gaano ito katagal at tatagal. Sa isang interview sa CBS, sinabi mismo ng Pangulo ng Amerika na si Donald Trump na halos tapos na raw ang digmaan. Ayon sa kanya, pretty much complete na raw ito at mas maaga pa raw natutupad ang mga plano kaysa sa inaasahan. Subalit makalipas lamang ang ilang araw, sinabi naman ni Pete Hegseth sa parehong media outlet na simula pa lamang ito ng laban. Nang tanungin ng CBS si Trump tungkol sa malinaw na kontradiksyon ng dalawang payag, sinabi niya na pareho namang maaaring maging totoo ang dalawa na yun. Posibleng sinasadya talaga ang ganitong halo-halong mensahe upang hindi agad mahulaan ng Iran ang mga susunod na hakbang ng military ng Estados Unidos. Subalit sa kabilang banda, dahil dito ay halos imposible ng hulaan ng mga analis at mga kalyadong bansa na kung saan patungo ang digmaan na ito. Ayon mismo kay Friedrich Merz, Chancellor ng Germany, nag-aalala kami dahil maninaw na walang iisang plano kung paano tatapusin ang digmaang ito. Wala kami interes sa isang digmaang walang katapusan. Ganito rin ang observation ni Emmanuel Macron, Pangulo ng France, matapos ang isang video call kasama ang mga lider ng mga bansang kasapi ng G7. Ayon mismo sa kanya, wala talagang makapagsabi kung ano nga ba talaga ang nais mangyari ng Pangulo ng Amerika sa nagpapatuloy na digmaan laban sa Iran. At hindi lang ang mga bansang Europeo ang tila kumbinsido sa direksyon ng digmaan. Ayon mismo sa ulat ng Bloomberg, tahimik umanong kumikilos ang United Arab Emirates at Qatar upang hikayatin ng kanilang mga kalyado na tulungan silang kumbinsihin ng Pangulo ng Amerika na maghanap ng off-ramp, isang paraan upang mapatigil o magpapaikli sa military operation ng Estados Unidos laban sa Iran. Ngayon, ang pinakamalaking tanong ay ito, mayroon pa bang ganitong paraan para umatras ang lahat sa digmaang ito o tuluyan na itong wala? Yan ang bibigyan namin ngayon ng kasagutan. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. An off-ramp. Ang paghahanap ng paraan para makalabas sa sigalot na ito ay talagang hindi na bago. Pagkatapos ng mga unang atake noong February 28, sinabi mismo ng Pangulo ng Amerika sa Axios na mayroong siyang ilang off-ramp o opsyon na mapagpipilian. Pwede niyang gawin ng matagal na paraan at sakupin ng buong Iran o kaya itapusin ang labanan sa loob ng 2 o 3 araw na may babala na babalik ang Amerika kung susubuang ibalik ng Iran ang kanilang nuclear o missile program. Sa panahon na yun, talagang tila bukas ang presidente sa mabilis na exit. Sa pagbabalik tanaw, parang naging biktima ang Estados Unidos ang sariling maagang tagumpay. Sa unang linggo ng labanan, talagang halos lahat ay maayos kaysa sa inaasahan. Kinitil si Ali Khamenei sa mga unang oras ng digmaan. Pininsala ng US at Israel ang humigit mulang 80% ng missile launchers ng Iran, nalunod ng mahigit 40 vessel, at winasak ang malaking bahagi ng capacity ng bansa sa paggawa ng mga drone. Kahit ang chairman ng Joint Chief of Staff ay naglabas ng pahayag na ang ballistic missile launcher ng Iran ay bumaba ng halos 86% at bumaba rin ng 73% ang drone attacks. Sa panahon na yun, halos parang tulad ng tagumpay sa Venezuela ang inaasahang panalo ng US at Israel sa Iran. Subalit habang tumatagal ang digmaan, naglabas ang US intelligence ng ulat na kung saan nananatiling buo ang pamunuan ng Iran at hindi agad babagsak kahit tuloy-tuloy ang mga pag-atake. Sa parehong panahon na yun, tila nagsimulang mag-isip ang White House tungkol sa maayos na exit. Ayon mismo sa Wall Street Journal, ilang tagapayo ni Trump ang nagikahit sa kanya na bumuo ng plano para kumalas ang US mula sa digmaan, habang ipinapakita na halos natamo na ng military ang kanilang mga layunin. Sa ngayon talaga ang pangunahing alalahanin ng mga tagapayo ay ang political cost. Kung magtatagal ang digmaan, maaaring mawalan ng suporta ang base ng mga konserbatibong botante ni Trump at kung mawalan sila ng suporta, mas malaki ang magiging sakuna sa darating na midterm election para sa Republican Party. At posibleng pati ang pagkapangulo sa 2028 ay nakataya. Pagkatapos ng tagumpay ng mga Republican noong 2024, nakamit nila ito dahil sa pangakong bababaan ng cost of living at pananatiling hindi masangkot ang US sa mga digmaang banyaga. At yun ang dapat ang mensahe sa 2026. Subalit ang magsimula ang digmaan sa Iran, tumaas ang presyo ng gasolina, dulot ang isa na namang intervention sa Middle East na hindi suportado ng karamihan sa mga Amerikano. At hindi lamang gasolina ang tataas ang presyo, mataas na ang presyo ng fertilizer bago pa man ang digmaan at ngayon mas lalo pa itong tumataas. Tumaas ang 30% ang presyo ng URA dahil ang mga commercial traffic sa Strait of Hormuz ay talagang halos tumigil na naglalagay sa panganib ng buong industriya ng agrikultura. Ang strait na ito ang umahawak sa halos 1/3 ng global trade ng fertilizer at papasok na ang North America sa spring planting season. Ayon mismo kay Veronica Nay, Chief Economist ng Fertilizer Institute, inaasahan niya na magdadala sa presyo ng consumer ang pagtaas ng gastos. At tulad ng nabanggit namin sa simula,
Ang Qatar at United Arab Emirates ay naglalabi kay Trump na umarap ng off-ramp. Ito ay dahil ayon sa karamihan ng analyst, kung magtatagal ang digmaan, magiging disaster para sa ekonomiya ng rehiyon. Sinarado na ng Qatar ang liquefied natural gas production sa pinakamalaking export facility sa mundo matapos itong targetin ng drone attack mula sa Iran. Ipinatigil na din ng Emirati oil giant na ADNO ang kanilang refinery sa Ruwais, ika-4 sa pinakamalaki sa buong mundo matapos magdulot ang sunog ang drone attack. Sa kabuuan ng rehiyon, tinatayang halos 37,000 flight ang nakansela mula February 28 hanggang March 8 na humigit kumulang 56% ng lahat ng naka-schedule na flight sa loob ng 9 na araw. Hanggang ngayon, makikita pa rin ang epekto sa flight trackers na kung saan karamihan ng traffic ay tinutuloy sa northern route sa Georgia at Azerbaijan o southern route para iwasan ng Persian Gulf. Subalit talagang mas malala lalo ang sitwasyon sa dagat. Ayon mismo sa Argus Media, halos bumagsak na ang traffic sa Strait of Hormuz na may 2 barko lamang ang nakapasok noong March 11 kumpara sa historical average na 138 ships kada araw. At bagamat may ilang flight patungong Middle East ang naibalik, may malalaking panganib pa rin tulad ng nangyari ng 4 ang napinsalaan matapos bumagsak ang 2 drones malapit sa Dubai International Airport. Nagtatrabaho ang mga lokal government 24/7 upang muling buksan ang mga paliparan. Subalit ang mga issue sa Strait of Hormuz ay talagang mas mahirap lutasin. Ayon mismo kay Iran expert na si Danis Trinovich, isang matagumpay na drone strike lamang ang kailangan ni Trump para gawing hindi ligtas ang pagdaan sa Strait of Hormuz. Ayon sa kanya, pwede itong magdulot ng chain reaction. Ang mga insurance company ay tataasan ng sobra-sobra ang premiums o tuloy ang tatanggi i-insure ang mga barkong dumaraan. At kung walang insurance, karamihan sa mga tanker ay hindi na magtatangka na maglayag. At bukod na rin sa ekonomiya, may mga military concerns din na dapat isaalang-alang. Halimbawa ang UAE, bagamat mahusay ang naging performance ng kanilang interceptor sa unang araw ng digmaan, ayon sa political scientist na si Christopher Clary, may malaking pagtaas na ngayon ng porsyento ng Iranian drone na nakalusot sa depensa ng UAE na nagpapakita na humina na ang kanilang air defense network. At talagang isa lamang yun sa isang bansa. Dumating na rin sa punto na ang Pentagon ay nagre-redeploy na ng THAAD missile defense asset mula South Korea patungo sa Middle East. At sa madaling salita, ang US at mga kalyado nito ay na-overextended na politically at military. Dahil dito, hindi na nakapagtataka kung bakit ang parehong Gulf state at ang mga domestic allies si Trump ay naghahanap na ng exit strategy. Subalit ito ay nagtataas ang isang mahalagang katanungan. Ikukonsidera kaya ni Trump ang off-ramp sa puntong ito ng digmaan? Sa totoo lang, talagang walang nakakaalam. Ayon mismo kay Dr. Andrew Gauthorpe, isang eksperto sa US foreign policy, tila si Trump mismo ang nagpapahirap sa kanyang sarili na tanggapin ang maagang exit. Paliwanag niya, ang tagumpay o kabiguan ng isang labanan ay karaniwang inuusgahan base sa mga layunin ng mga unang combatants. At dahil itinakda ng Pangulo ng Amerika ang mataas sa layunin, kabilang na ang walang kondisyong pagsuko ng Iran, may pangarib na kung pipiliin niya ang off-ramp o magtutuon sa mas madaling layunin, magmumukhang pagkatalo ito. At yun ay hindi nais ang sino mang presidente, lalo na papasok na ang crucial midterms election. Sa ngayon, tila hindi malamang na mangyari ito. At kahit tatanggapin ni Trump ang off-ramp, walang garantiya na tatanggapin ito ng Iran. The Belligerent Republic. Sa kanyang unang pampublikong talumpati mula nang maging supreme leader ang Iran, ipinakita mismo ni Mujtaba Khamenei ang isang matapang at mapangasa tono. Sa isang nakasulat na payag na binasa ng anchor ng state television, nangako siya ng pagiganti para sa mga martir ng Iran, kabilang na ang kanyang ama at asawa. Binigyan din niya na ang bawat member ng bansa na nakitil ay karapat-dapat sa pagiganti. Ipinapakita rin niya na ang strategy para sa mga susunod na yugto ng digmaan na nagsasabing pinag-aaralan ng Iran ng possibility ng pagbubukas ng bagong mga front na kung saan ang kanilang mga kalaban ay walang gaanong karanasan at lubang mahina. Ang mas malala pa rito, pinatindi ng bagong supreme leader ang kanyang paninindigan. Nais niyang panatilihing sarado ang Strait of Hormuz sa mga commercial traffic at hiniling na isara ng mga Gulf state ang mga US military bases at kung hindi ay magpapatuloy ang mga pag-atake. Maaaring basahin ng mga banta ni Khamenei bilang pagsisikap na takutin ng US at mga kalyado upang umatras. Pero ang mas malalim na mensahe ay malinaw. Matalino ang US kung hahanapan nila ng off-ramp dahil ang Iran ay hindi umatras. At sangayon dito sa Nate Swanson, fellow ng Atlantic Council Middle East Security Initiative. Ayon mismo sa kanya, tinitignan ng Iranian regime ang digmaan bilang existential na laban at hindi sila interesado sa agarang off-ramp. Sa perspective ng Iran, ang kasalukuyang ceasefire ay magiging pansamantalang pahinga lamang bago muling simulan ng Washington o Jerusalem ang labanan. Sa katotohanan, 2 beses nang inatake ang Iran habang nasa gitna ng negosyasyon sa loob ng 12 araw na digmaan at sa kasalukuyang sigalot. At dahil dito, mas mahirap paniwalaan ni Trump na magkakaroon ng tapat na negosyasyon ng US o Israel. Para mismo sa Pangulo ng Amerika, kailangan magwakas ang digmaan sa paraang masakit
sapat na upang mawala ng interes ang US at Israel sa muling pagtatangkang hawakan sa leeg ang Iran. Kung mapapanatili ng Iran ang kakayahang magdulot ng pinsala sa US at Gulf State, halimbawa sa pamamagitan ng presyo ng energy, mas malamang na si Iran ang magtatakda kung kailan matatapos ang labanan kaysa sa Washington. Ito ay taliwas sa lahat ng public statement ng White House na si Trump ang magpapasya kung kailan matatapos ang digmaan. Hindi ito nangangahulugan na tatanggihan ni Trump ang bawat alok ng OPRAM, pero sa minimum, kailangan ito masiguro na hindi muling aatake ng Iran sa malapit na inaharap. Ang mga kondisyon ay halos kaawig ng mga hinihingi ni Masoud Pezeshkian na ibinahagi sa X matapos makausap ang kanyang Russian at Pakistani counterparts. Ayon mismo sa kanya, ang tanging paraan para wakasan ang digmaan na sinimulan ng Zionist regime at US ay kilalanin ng lehitimong karapatan ng Iran, bayaran ng reparation at magbigay ng matibay na international guarantees laban sa hinaharap na agresyon. Ito ang unang pagkakataon na isa sa mga pamunuan ng Iran ang naglatag ng landas para wakasan ang sigalot. Bagamat maaaring off-script lamang ito ni Pezeshkian at taliwas sa mga hardliners ng Iran sa publiko, posibleng dalawang anggulo ang pinaplano ng Iran. Si Pezeshkian bilang career reformer ay may kakayahang mag-alok ng olive branch habang ang mga hardliners ng Iran ay patuloy na nagbabantang magdulot ng karahasan. Ito ay tinatawag na dual track messaging na kung saan ang iba't ibang faksyon ng government ng Iran ay sinasadyang magpadala ng magkakaibang signal sa magkakaibang audience. Kung yun ang mangyari, pwedeng si bagong supreme leader ang magpanggap na malakas, binibigyan din ng pagiganti, paglaban at pagpapatuloy ng atake upang mapanatili ang suporta sa Revolutionary Guard at conservative clerics na bumubuo sa base ng kapangyarihan ng Yemen. Samantala, pwede si Pezeshkian na makipaglaro sa international audience na nagmumungkahi ng negotiation at off-ramp nang hindi direktang kinokontra ang posisyon ng supreme leader. Kung positibo ang tugon ng Washington o mga regional mediators, pwede nilang tahakin ang landas na yun. At kung hindi, o kung ang mga domestic hardliners ay magdesisyon na mukhang mahina ang Iran, pwede nilang itanggi o linawin na hindi naiintindihan ng payag ni Pezeshkian. Divergence. At sa wakas, kailangan nating pag-usapan ang Israel dahil ang anumang posibleng off-ramp ay kakailanganing may coordination sa pagitan ng Washington at Jerusalem. Sa kasalukuyan, nagkakatugma ang interes ng Amerika at Israel pagdating sa pagpapahina ng nuclear program at ballistic missile ng Iran. Parehong nais ang dalawang bansa na pahinain ng Iran. Subalit kung magsimulang magkahiwalay ang interes ng US at Israel at magiging mas mahirap ang paghaharap ng off-ramp, ang isa sa mga posibleng pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan ay ang hinaharap ng Iranian regime mismo. Ayon mismo sa mga analyst ng Atlantic Council, determinado ang Israel na makamit ang regime change sa Iran. Samantala, mas maingat naman ang US at mga Arab partners nito. Kung bumagsak ang Yemen nang walang malinaw na tagapagmana na magkakaisa sa bansa, maaaring magdulot ito ng kaguluhan, civil war, at instability na lalawak sa mga kalapit na bansa, pati na rin ang malaking refugee crisis. Para sa Amerika, ang pagbagsak ng Iran ay nangangahulugang mahaba na namang pagkaipit sa isa na namang gulo sa Middle East, isang bagay na malinaw na gustong iwasan ng presidente ng Amerika. Para naman sa Saudi Arabia at UAE, ang pagbagsak ng Iran ay nagbabantang sirain ng kanilang $1 trillion na investment sa kanilang domestic transformation. Sa nakalipas na mga dekada, ang parehong bansa na ito ay nagsikap na mag-diversify mula sa langis, nagtatayo ng airports, hotel, financial centers at tech hub. Subalit mahirap mag-akit ang turista o kontrata para sa mga data center mula sa gitna ng isang aktibong war zone. Kaya ang kanilang mga proyekto ay nakadepende sa maagang pagtatapos ng digmaan. Para naman sa Israel, tila hindi gaanong mahalaga ang mga pang-ekonomiyang alalanin. May ilang analyst na nagsasabi, maaaring mas gusto ng mga lider ng Israel ang kaguluhan sa Iran kaysa sa maayos sa transition. Ang isang mahina at hating Iran ay hindi makakatulong sa Hezbollah, sa Lebanon o Hamas sa Gaza at hindi rin makapagsasagawa ng proyeksyon ng kapangyarihan sa buong Middle East. At yun ay mag-iiwan sa Israel bilang isang dominanting puwersang militar sa rehiyon nang walang seryosong kakumpetensya. Ayon mismo kay Daniel Shapiro, dating US Ambassador sa Israel, kung magiging pinagmumulan nito ng alitan sa pagitan ng Washington at Jerusalem, malamang si Trump ay magtatakda kung kailan matatapos ang digmaan at ipapataw ang petsa ng pagtatapos sa Pangulo ng Israel na si Netanyahu. Kahit magkasundo sila sa prinsipyo kung tatapusin o hindi ang digmaan, hindi nangangahulugang magkakasabay sila sa parehong timeline. Ayon mismo sa Bloomberg, malinaw kay Netanyahu sa US na hindi patapos ang Israel. Samantala, ipinahayag mismo ng presidente ng Amerika sa publiko na sa maraming pagkakataon na maaari niyang tapusin ang digmaan ng mabilis. Ayon mismo kay Professor Yossi Mackelberg, isang geopolitical researcher at consultant, pumusta si Netanyahu na ang pagsisimula ng digmaan ay magpapalakas ang kanyang tsansa sa darating na halalan sa Israel. Habang tumatagal ang digmaan, mas malaki ang possibility na muling maupo siya sa pwesto. Sa kabilang banda, gaya ng nabanggit natin kanina, kung magtatagal ang gusto ang digmaan,
maaari nitong pasamain ang standing ng Republican Party sa darating na midterm election at higit pa rito, maaaring maapektuhan kagad ang global oil markets. Kung magpasyang tapusin ni Trump ang digmaan para isalba ang merkado o ang midterms, subalit gusto ni Netanyahu na ipagpatuloy ang digmaan hanggang sa Israeli election ngayong taglagas, magkakaroon ito ng malaking problema. Ayon mismo sa Pangulo ng Amerika sa Time of Israel, ang pagtatapos ng digmaan laban sa Iran ay magiging mutual decision para sa kanya o kay Netanyahu. Subalit mangyayari ito kung magkakaugnay sila sa isang kasunduan. Kung hindi magtagumpay ang kanilang pagkakaintindihan, maaring hindi maghintay si Trump para sa aproba ni Netanyahu at magdesisyon na lamang siya para pabanguin ang kanyang sariling political standing. At sa punto na yon, magkita-kita muli tayo sa next pa namin na video.